Napapahiya itong grupo nila Maharlika, nila Harry Roque, nila Atty. Glenn Chong, itong mga judgemon na nananawagan na magpa-drug test daw si PBBM dahil hindi sila tiwala doon sa naging drug test result ni PBBM na ipinakita ni Atty. Vic Rodriguez mismo, nakaganyan si Atty. Vic Rodriguez na negatibo si PBBM sa drug test at kinuha yan sa St. Luke's. Actually, marami pa nga sila mga question dyan eh. Nagsalita na ang St. Luke's na walang kaduda-duda doon sa naging resulta na negative result ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagpapadrug test dyan po sa St. Luke's. Naku, pahiya itong mga bitter na ito. Hindi makapaghintay. Maghintay kayo. 4 na taon na lang kayo na upo dyan kung mananalo kayo dyan. Ayan, yung mga judge mo na nananawagan ng drug test. Ayan, pakinggan ninyo to ha. St. Luke's lang nagsalita dito. Kasi kayo ayaw nyo naman kasing mag-isip ng ibang matibay na issue. Hindi yung paulit-ulit. Election campaign pa lang issue nyo na to Hanggang ngayon, issue nyo na naman yan. Kayo mismo, mga kakampi nyo mismo nagsasabi na negatibo si PBBM Itong nakakatawa itong mga to Nasa YouTube ngayon mga dating official ni PBBM. Naku po, sinisiraan na si PBBM kasi hindi nakuha yung mga gusto. Yung iba naman natsugi sa pwesto nila. Nakakatawa kayo. Kala nyo, hindi kayo cool. Nakakatawa kayo dyan. Dahil porket natanggal kayo, hala kayo ngayon, bira na kayo ng bira. Paano ba yan? Hindi na kayo pinagkakatiwalaan, kaya kayo natanggal. Kasi kung pinagkakatiwalaan ka, hindi ka tatanggalin dyan. Ibig sabihin may nakita sa yung mali at hindi ka tiwa-tiwala, kaya tinanggal ka dyan sa posisyon na yan. Anyway, sige. Nasang balita ng Philstar Global, Marcos's 2021 negative drug test results brought up in Senate PDEA leaks hearing. Yan yung resulta na mismong si Atty. Vic Rodriguez yung nagpipresenta sa NBI. Pinapakita nila na negative yung results na yan. Kasi pinipilit nila positive, hindi, magpa-drug test ulit, hindi kasi credible yung naging drug test na yan, bakit daw masyadong mabilis na nakuha, etc. etc. O yan, nagsalita na mismo ang St. Luke's Medical Center sa usapin na yan. Baka hindi pa kayo naniniwala, basahin natin. Representatives of the hospital that administered the drug test of then presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. in 2021 assured senators there was nothing irregular with how the test which produced negative results was conducted. Walang irregularities doon sa drug test na ginawa para kay PBBM. Paano? Ang ini-assess ninyo, dinaya yung resulta na yan, dinoktor ni PBBM yung resulta na yan para maging negative. Kasi naniniwala pa rin kayo, bulag pa rin kayo at napapaniwala kayo na gumagamit ng coke si PBBM. Ayan, taga St. Luke's din. Question niyo na naman. Sabihin niyo, binayaran ng St. Luke's, yan ang narrative ninyo dyan Pag against doon sa belief ninyo, binayaran yan. Ayan, nasasanay kayo dyan. Two representatives from St. Luke's Medical Center, Global City, told a Senate hearing on Tuesday that Marcos did test negative for coke and there was nothing unusual with the 3 minutes it took to see the results after the test was administered. Kasi itong mga jejemon na ito, ang sinasabi nila, masyadong mabilis daw, bakit agad nakuha yan, etc. etc. Dapat hindi raw ganyan katagal yung drug test result na yan. Kine-question nila yan. Masyadong mabilis. So sabi ng St. Luke's, normal lang yan. Yung 3 minutes na yan, normal lang yan. Walang irregularities dito sa ginawang drug test na yan. O napapahiya kayo dyan. O ano kayo ngayon? O ano na naman, mananawagan na naman kayo ng pa-drug test challenge. Nakakatawa naman kayo dyan. Ako, kilala ko yung iba dyan. Nananawagan ng drug test challenge. Kilala ko kayo dyan. Sino nananawagan sa inyo? Nagsasayang lang kayo ng pera. Nakabala pa kayo sa ospital. Wala naman nanghihingi sa inyo ng drug test. Malamang negative ang resulta niyan. Kasi kung positive, magpapadrug test ka ba naman, kung di ka ba naman eng-eng, di ba? Itong mga jejemon na to, na nag-drug test challenge, nakakatawa kayo sino nagpapadrug test challenge sa inyo. Kasi ang gimmick nila, ako nagpa-drug test na. Sasabihin, ako nagpa-drug test na. Si PBBM, hindi nagpa-drug test. Sikat ka ba? Di ka naman sikat. Huwag kayong ambisyoso. Gusto nyo, patulak kayo ng presidente para sumikat din kayo. Ay nako, Epal. The Senate Dangerous Drugs and Public Order Committee is currently leading a probe into the supposed documents by the Philippine Drug Enforcement Agency linking Marcos to illegal drugs. List na yung investigation na to. Biruin mo. Pinag-leaks yung topic Paano? Hindi kasi nag-set ng objective si Bato dyan Kasalanan ni Bato din to actually, itong gulo na yan, yung circus na yan.
May pananagutan si Bato dyan. Kaya walang patutunguhan ng investigasyon eh. Nawawala sa focus. So, ang focus, bakit nagkakaroon ng PDEA leaks napunta sa drug test noong campaign ni PBBM? Anong kinalaman nun? Sinabi ni Morales, pa-drug test daw si PBBM. Anong kinalaman nun? PDEA leaks nga eh. Nagkamali kayo ng sinisilip, mali kayo ng direksyon kasi hindi nyo naset yung objective. Ang nakaset pala, sorry. Nakaset yung objective nila. Sirain si PBBM. Yan yung objective ninyo. Kaya yung totoong objective, yung legitimate objective ng hearing na yan, wala na. Nalilihis. Kasi may separate objective yung mga yan eh. Senate panel chair, Senator De La Rosa said that he stands by the legitimacy of the documents in question even as the PDEA itself has denied its authenticity. Hindi mo maintindihan dito kay Bato eh. Naniniwala siya sa mga taga-PDEA kasi mga kasama niya sa PMA. Pero naniniwala din siya na hindi fabricated yan. Ano yun? Nasa gitna ka? Bakit ka Bakit ka maninimbang? Diba? Doon ka sa tingin mo sa tama. Kung naniniwala siya hindi fabricated, all throughout, yun yung panindigan niya na. Si Celia Lim, head of SLM-BGC Drug Testing Laboratory, said that Marcos's drug test results came out in 2 minutes and 54 seconds, which is within the maximum waiting time of 5 minutes. O yan, sana matuto na kayo dyan sa sinasabi ng St. Luke's. O yan, baka mag-isip na naman ng narrative yan. Isip na kayo ng ibang gimmick kasi yung effect ninyo sa drug test, wala nang gana. Ayan, isip ulit kayo ng ibang style ninyo, ibang narrative ninyo para makumbinsin nyo na naman yung taong bayan na ganito naman. Yan, gawa na ulit kayo. Tama itong si Trillanes eh. Bakit yung patatalsikin ng presidente? Wala namang ginagawang masama na dapat magpatalsik sa kanya. Ihalitulan nyo pa kay Estrada. Para matagal mo po si Sara Duterte. Ako po. Bato at Maharlika isang utak may itiniling, sabi ni Rose Baroga. Jing Florento. Okay, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Kaloka sila. Gusto nila baliin ang totoo na hindi adik si PBBM. Demolition job ng mga evil-minded. Protect PBBM, sabi ni OG Ramos. Kasi excited yung mga yan. Nakapwesto na eh. Tapos na kayo eh. 6 years na kayo nagpakasasa dyan. Nag-enjoy. Kaya gusto nila bumalik ulit. Actually, ayoko lang mag-disclose ng mga information. Nung nakaupo si PBBM, alam mo ang ginagawa nitong mga company Digong, gusto nila i-control si PBBM. Yung mga recommend nila, i-appoint ito as ganyan, i-appoint ito as ganyan, i-appoint ito. Ano to? Gobyerno nyo, administrasyon nyo, nung na-filter na ng company PBBM, nagagalit na sila kasi daw si First Lady daw yung nagko-control. Seryoso ko ba? Ano gusto niya? Si Digong mag-control? Si Digong, ang company Digong maglalagay? Mga tao ni Sara Duterte ang maglalagay, mag-appoint ng mga opisyalis sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba gusto nyo? Sino ba presidente? Si PBBM. Common sense, ang dapat na ilagay niya dyan, pwede ka mag-recommenda eh. Pero dapat, siya pa rin ang final say dyan. Ang ilalagay niya dyan, siya pipirma oh. Siya ang appointing authority, yung pinagkakatiwalaan niya. Mga traidor yung nilagay dyan eh. Nung first year ni PBBM, yung pag-appoint, ang dami mga rekomenda dyan. Mga tawag dyan, mga latak ni Digong, mga naiwan. Tapos nung natanggal na, naku, meron pa. Huwag na natin pakalanan dyan ka-coffee, nasa government information arm ng gobyerno. Nagpakasasa pa o na-extend eh, na-reappoint eh. Nung tinanggal ni PBBM, kung ano-ano na pinagsasasabi ngayon, no? Nasa SOCMED na, sinisiraan na si PBBM, yung mga taong hindi lang walang utang na loob, di mo maintindihan kung nasaan ang prinsipyo. Ma'am Feli de la Cruz, ma'am, thank you sa iyong super sticker, ma'am. Thank you for tuning in din. Kay Frampton Hendricks, hindi nila utak. Hindi kaya utak ni PBBM. Hindi nila kaya utak ni PBBM. Okay, sabi ni Frampton Hendricks. Weak leader pa yan, pero ngayon, iyak. Pero mo si Maharlika, umiiyak eh. Hindi na kaya, sungko na. Kayo to kaya tumigil eh. sabi niya, pinanood ko yung video niya, interview niya kay interview niya kay Morales, sabi ni Maharlika. Matapang ako eh. Matapang daw siya kasi ayaw niya umiyak kasi image niya raw matapang. Pero yung ipapagurgur na raw si Morales. Kwento niya lang yun. Sino na siya ipapagurgur yan? Diba common sense? Pag ginurgur yan si Morales, kahit hindi si PBBM ang may gawa dyan,
Ang bintang niya kay PBBM, common sense. At sa tingin mo, ganun kababa mag-isip ang presidente at gagawin niya yan, papaligpit si Morales? Invento niya lang yan. Isa na si Attorney Trixie Angeles, ayan, pinangalanan na ni Baybayan Sali, dating PCO. Ay, nako, ikaw lang sabi niyan, Baybayan Sali. Marami pa, mga kasama niya siguro. Sylvia sa Sabatari, oy, marami kasing ginawa di maganda si Digong. Wala na nagtatakip kung walang tao si Digong sa gobyerno. Yun, nadali mo, Ma'am Sylvia. Kaya gusto nila dyan, makapwesto yung mga tao ni Digong. Tinan mo ngayon, inatanggal na yung mga tao niya, di ba? Yung mga nakatanim sa administrasyon ni PBBM. O yan, nagsusunod-sunod na. Naglalabasan na itong mga issue, yung mga problema. O yung kaso ni Michael Yang, lumalabas na. Kay Yao ng DBM, PSDBM. O kay Duque. Lalaking pera niyang halaga na yan, ha? Pinapakasuhan na itong mga to. Simon, kwaluping yun ka-coffee nung tinanggal siya dahil may mga reklamong katiwalian. Ngayon, puro paninira ang ginagawa. Georgie. Oy, ang galing mo, ha? Sir Georgie, bakit kilala mo si Simon Kwaluping ng PIA? Wala ka sinabi, ha, sir? Ikaw nagsabi dyan, ha? Actually, Simon Kwaluping, na ano yan, na-retain, di ba? Na-reappoint ulit yan, Parang 1 year ata, After 1 year, Naka-monitor din ako dyan, After 1 year, blah, 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 blah. Ano? Di mo na maintindihan ng mga tao niya. Samantalang nung nasa pwesto pa, ito natanggol. Nagawa na sana prinsipyo doon. Yun, mas maintindihan mo pa yung mga nag-courtesy sa resignation, Nung nag-change ng administration, nag-resign. Yun yung may prinsipyo. May courtesy resignation. Hayaan mo kung hindi i-accept ng presidente. Ito, wala talaga, kapit sa posisyon, nang natanggal, hanggang ngayon, blah, 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 mga judge mo nito, mga to. Nakakahiya tuloy kayo dyan. Hawakan na yung prinsipyo ninyo dyan. Florisa Arbiol, upay nga gabi ka-coffee, hello po sa inyo. Elizabeth Habihan, paulit-ulit na tungkol sa droga ni PBBM. Di na lang tapusin yan. Bakit kasi tinatalakay pa sa Senado ni Senator Bato, Ma'am Elizabeth Habihan. Yun nga, ma'am, sana itigil niya na yan, pero wala pa rin, Isa pa raw, humirit pa raw ng isa pang pagdinig. Kasi wala daw si Paquito at Chauva, Glenn Pipito, supportahan niyo ang Pangulo niyong adik, sabi ni Glenn Pipito. Talaga? Supportahan namin si PBBM. Ikaw, supportahan mo si Digong. Kung sino gusto mong supportahan, mawawala na yung teritoryo natin. Gusto mo manalo ulit, naubos yung teritoryo natin dyan. Ito, sabi ni Jonas Bohol, nangako pa talaga si Marcos na pababain ang bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Wala akong naalala. Ang naalala ko lang, ang sinabi ni Marcos, ang pangarap ko na mapababa ang bigas, pero wala akong narinig ang bigas 1 kilo. Yes, nag-gets ko na yung punto. Masyado mahaba ni Jonas Bohol. Paggawa-gawa lang din yan ng mga DDS, Yan din ang pinapakalat din. Nangako daw si PBBM na ganito gagawin 20 pesos ang kilo ng bigas. Aspirations niya yan. Hindi siya nangako na after 6 months wala nang droga. Sino ba yung nangako? Sino ba nangako naman? Ganun ba sabi ni PBBM? After 2 years, 20 pesos ng presyo ng bigas. Labas yung video. Pero may video yung after 6 months, tapos na yung droga, tapos nag-extend. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. Itong mga tao na to, wala kayong malinaw na argumento. Kasi ang argumento ninyo, sirain lang ang presidente. Adik sa pagtulong ang presidente namin, sabi ni Ruth Bidyasay. Naku, ayaw nila yan, ma'am. John Delf watching from Abu Dhabi, 6:45 Agbiag, Pilipinas. Thank you po. Thank you for tuning in. Nandiyan po sa Abu Dhabi. Glenn Pipito, nakakabangag kayo, Di na kayo nagsawa sa mga pasada ninyo. Di na makakabalik ang amo nyong mapagmura, walang manners, sabi ni Ma'am Estrella Diyos. Gusto nila yun, Tingnan mo yung katiwalian, COVID-19, marami pang kumita sa COVID, Naka naman, nangutang na ang Pilipinas, pero yung iba, tiba-tiba, Kumita pa ng malaki. Tapos gusto niyo ulit yan? Naku po. Kaya ngayon, mga bilyonaryo, sitting pretty na lang. Baka yun na lang nagpupondo sa mga maisog rally na yan. Jeffrey Jing Arizabal, mismong St. Luke's na nagsabi, hindi pa rin sila kontento, mga walang silbi. Wala na silang pinaniniwalaan dyan, alam mo ka-coffee. Kasi sabi ko kahapon sa communication, sa confirmation bias, paniniwalaan lang nila yung magre-reinforce doon sa belief na nila
Hindi sila naniniwala na negative si PBBM. Kahit Sincops sa'yo nagsalita, kahit pa siguro presidente ng Amerika magsalita niyan, hindi pa rin maniniwala yung mga yan. Sasabihin yan, bayad yan. Yan lagi ang sasabihin. Malapit malusaw ang kampo ni Digong, sabi ni LMA TV. Asa na yung 7 pesos na bigas ni Digong nyo ng pangako, sabi ni Luz Romero. Ako, pagalitan ka dyan, Ma'am Luz. Ibas ka dyan. Ay, mapagpalang gabi mga ka-coffee, nakahabol sa live, sakit sa ulo ko nang dahil sa hearing na yan. O nga, ay, naku, isang hearing pa, ma'am, sasakit pa yung ulo mo. O siya, sige. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee ha, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo lang, click lang po ng follow or like. At kung nasa YouTube po kayo, make sure na kayo po ay naka-subscribe. I-click lang po ang subscribe. Sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na ng kape, ka-coffee. It's coffee time. Kuha na ng kape. At move on tayo sa ating next topic.